Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po, Pilipinas. Kumusta kayo, mga kababayan, kahit saan mang bahagi kayo ng mundo naroon dito sa ating bansa? O, huwag naman sana dun sa mga may gera Oo na nga, lugar. oo naman. Kahit saan kayo, bilang OFW or permanent resident, alam naming nanonood kayo dahil nakakatanggap kami ng tawag at mga katanungan Yes. Oo, yes. mula sa ibang bahagi. So, ngayong gabi, as usual, isang makabuluhang talakayan, mga payong legal, at mga katanungang bibigyan natin ng malinaw na kasagutan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Beth Ortesa. Ay, hindi ko na masabing mahihain ako dahil nagagalit itong kasama ko. Wag. Mahinhin ninyong sausaw. Hindi rin. Sawsawera ng bayan. Ah. Kasama ko po ang isang hindi nagpapanggap na mahinhin, pero alam Hindi, kong wala. mahinhin. Hindi rin. Hindi. Let's be honest. Attorney PG Galang. Ay, hello po sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa Facebook Live, at saka sa YouTube, at saka sa Signal. So, hello po sa inyong lahat. Oo nga, sa mga, sana, umaabot kami kung saan-saan, sana you are also safe. Diba? Dahil, ceasefire ngayon, pero we don't really know what's happening, no? Ay, nako. Huwag na natin Hindi pag... mo yan, Nako, oo. iinit ang ulo ni Direk. May Pag-uusapan mga natin ng gera. Ceasefire ba yan talaga? O etching fire? Ay, etching. Uy, ang ganda yun, etching fire. Hindi alam ng mga bata yan, ibig sabihin ng etching. Term natin yun that ages us. Oo, kasi ang mga bata ngayon, pag may sinasabi may sinasabi ko sa daughter ko, ang sagot niya, char. Ano yun? Charot. Ay! Pero shortcut na nila. At ginawa, char. Ako for the longest time, yung 6-7, hindi ko alam kung ibig sabihin nun. Anyway, hindi, sa numbers naman, sa mga gustong tumawag sa amin or mag-text sa mga inyong mga problema, saan man lupalop kayo na you can use these numbers, Globe, it's 0954-310-0331, and for Smart, it's 09617 7708807. Wag naman network. Kasi kung nasa kayo, meron naman mga apps, ilapasok nyo lang yan, lalabas yan. Diba? So, parang, pwede din sa Messenger pala, sa Facebook, kung meron kayong mga gustong itanong sa amin. Kaya huwag kayong bibitaw. Dahil ngayong gabi, ang batas ay para sa'yo. Sisimulan na natin ang ating talakayan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ay, caller agad. Uy, caller. Oo nga, si Lolen. Lolen. Hindi to si Loren, ano? Lolen. Senador yun eh. O baka Ito, Bulol. Lolen. Lolen. Lolen San Fernando, Uy, Pampanga. kabalen. Yes. Okay. Lolen, andyan ka na? Yes po. Good Hi, afternoon po. Lolen. Hello po. Hello po. Anong mga tutulong namin sa'yo? Bali po, attorney, question ko lang po sana. May ATM pension po kasi si father. Bali po si Lolen yung father ko po. Merong be? ATM? Pension po. SSS pension po si father. May pension sa gobyerno? SSS. Okay. So nag-vest na sa kanyang pension. Okay. Apo. Ngayon po, attorney, nagkaroon po kasi ng emergency dahil ang mother ko po is dialysis patient po ng 3 years. So, 2021 po, naisipan po namin maisanla yung ATM po ni father sa mga lending company. Yung sa Ginagawa mga niyo lending company po. Oo. Ngayon po, from 2021 until now po, nakasanla po siya. Mm-mm. Parang habang nag-fill up po kami ng mga contract, wala po kaming copy ng kontrata. Dahil po siguro sa emergency na dialysis po ni mother, hindi na po namin nabasa ang contract, tsaka yung yung mga Okay. nila. Ngayon po, namatay po si mother ng 2023. So, tagal na. nai-renew pa po nila yung ATM ni Papa. Parang sila lagi po yung nag-offer na nai-renew, nire-renew po ng company. Paano niya Yung may na-renew pirma na- yun? Kasi nga, ang pag-renew,
Paano niya Hindi, na-renew Kailangan- yun? ang pag-renew, di ba hawak ng original owner Oh, ng ano? tinetext ka nung original owner tapos dinideliver yan sa address na kung saan yung unang dinideliver yan. Paano na nangyari Opo. yun? Bali po kasi naging collateral po nila yung ATM po ni Father. Oh, Kinuha po nila. Hindi, ang ibig ko sabihin, Lolen, is that kahit nasa kanila yung ATM, pag if it's, kunyari, kung magre-renew ka na, ang alam kong ginagawa ng mga bangko ay papadala nila yung renewal card, yung bagong card, doon sa billing address nung Correct. talagang account holder. Correct. Which is supposed to be your father. So, kunyari, kung ang address na binigay nung tatay mo dun sa bangko ay itong address na to sa San Fernando, eh dapat dun dinideliver. At in fact, di ba yung pag-deliver nung, minsan ang strict nung pag-deliver nung... Exacto. Very nung- strict talaga. kailangan yung actual account holder ang nasa bahay, otherwise hindi nila ibibigay kasi pipirmahan. Opo, ganun nga po. Alin po kasi ang nangyari po ng attorney, Ano yung nire-renew? kinulateral po namin ng ATM ni Father dun sa lending company po siya. Pero Ayun po. ang na-renew is yung utang, hindi yung Opo. ATM. Opo, opo. Pero, okay. Ngayon po attorney, 2023, sige po hanggang sa sila po na hikayat po nila si Father na ma-renew. So, na-renew po hanggang sa na-expired po yung ATM ni Father na hawak nila. Yung expiration, na-expired po yung ATM. Okay. Na-expiration yung ATM natin. Okay. Ngayon po, last year, August, nagka-emergency po si Father dahil magpapakatarak operation po kami Okay. sa kanya. Ngayon po, pinilit na naman po nilang i-renew ni Father. Yung Ngayon utang. po, naging neto na lang po namin. Hindi pa po expired yung ATM noon, nung August 2025. Ngayon po, ang naging nakuha na lang po ni Father na net, 20,000. Okay. Doon sa... Sa pensyon niya, sa pensyon. sa bagong utang yan? O yung doon sa... Utang po. Sa bagong utang, nirenew po kasi nila eh. Nirenew yung... Pinarenew nirenew yung Opo, utang, tapos ang nakuha na lang niya ay 20,000. na lang po. And then po, so from August 2025 po, August, September, October, November, December, January, February, naka 6 months na po si Father. Ito pong March 2026, nag-advise po sila na na-expired po yung ATM ni Father na hawak. Okay. O sige. So yung hawak po nila, baliwala na po, hindi na po sila makakontrol sa ATM ni Papa, sa Okay. pension. Sila po withdraw. Okay. So, ngayon, magkano pa ang balanse ng tatay mo sa utang? Opo. Bali po kasi, ngayon po, napagtanto ko po, parang nag-refresh na po sa akin na yung 20,000 na net po, sa 6 months po na nahulog po ni Father, 3,900 po yung A month. inahaltas nila sa pension. Opo, a month. So, naging 23,400 na po yung nakuha nila sa 6 months. Oh. Ngayon po, payable, nakita ko po sa usapan po nila ni Father, payable po yung 20,000 sa 24 months. So, uuwi po siya ng 96,400. Ang taas naman ng interest. Kasi Yun po. usually, ang Ngayon- taas naman ng Opo, interest. Kasi ang nangyari dyan is kung 3,900, portion of that is, depende kasi sa usapan. Kasi usually, ang iba, ina-advance ng interest. Tapos yun yung Opo, yung last few months ang actual principal. po, parang minus na po lahat nila, tapos yun na po yun. Naging neto na lang po ni Father is 20K. Noong August po. So, Tapos po, anong problema Ang ngayon? Anong problema ngayon? nangyari po, nung March po, hindi na po sila nakapag-collect sa ATM ni Father dahil po expired yung hawak nila. Oo. And then, pipilit po nila si Father na isama sa bangko para ma-issuehan po ng bagong ATM. Wag naman. Wag na. Oo. Yun nga po, yun po ang in-advise ko po ba, nakakuha na po ng bagong ATM si Father. Ang gusto ko po sanang malaman, attorney, kung iso-surrender, ibabalik pa ba namin sa kanila? Yung ATM Kung ako, Lolen, wag na lang. Oo. Pero at the same time, tignan nyo rin revisit nyo yung kontrata yung loan contract ng tatay mo, at saka noong kung sino man yung pinagkakautangan niya. At actually, maganda yung posisyon ngayon ng tatay mo dahil since nasa kanya yung ATM, you're in a position to renegotiate the terms, ha? Kasi medyo mabigat sa akin nga At saka naman. di ba meron tayong anti-usury law?
Wala na. Wala na. Wala na. Wow. So, pwede na talaga ang usury. Wala na ngayon ang anti-usury law na ano na yon na repeal na yon. So the parties can actually negotiate for their own interest. So, Lolen, tinan mo yung kontrata, pero parang sa akin ang taas masyado nung interest nung kung 96,000. So, kung pinipilit siya, kung 20,000 lang pala yung utang, minsan naisip ko, di maningil kayo sa akin, send a demand letter to me, and then, di ba, na ano, minsan Grabe. mas masusuko na yung ganung sitwasyon kaysa yung parang, obviously, ang pensyon na nga ng tatay mo, nauubos pa dyan. Di ba? Opo. Oo. Opo. So, wag mo Kaya na- yun po yung Lolen, hinihingi ko pong advice. ito ang advice ko sa'yo, wag. Tapos wait for the lending, kung sino man yung, lending company ba yan? Company. Opo. Lending company. Incorporation po sila. Corporation na nakaregister sa SEC? Sa, Hindi ko nga po alam. Ah, Ngayon baka po ano may lang. nag-advise nga po sa akin kung sakali pong puntahan po si father ng collector, Oo, pilitin na Oo, wag po wag mo isama. kasi pag yan ay license na collector yung lending company. Opo. Sa DTI bawal kasi yung mercenary collecting practices na Opo. pag kayo'y kinukulit o tinatakot o hinaharas. Opo. Kaso Opo. yan. So, Opo. wag kayo maging maingat rin kayo sa ganyan. Record nyo kung Opo. kayo threaten kasi utang lang naman yan, di ba? Bakit Oo. kayo threaten? Opo. So, wag niyo, Opo. kung talagang ayaw nyo nang matuloy pa yung ganung klaseng arrangement sa iyong tatay na nagbibigay ng 3,900, ang utang lang pala Opo. for how many months? 20. Opo. Aabot ng halos 96. 100,000. It's time to po. Yes renegotiate. Time to renegotiate, Opo. I think, Lolen. Pwede I'm ba not saying na nilang- huwag niyong bayaran yung utang. Pero parang pwede naman consider na, and interest is okay. Renegotiate the interest. Attorney, posible Yes po. ba na sina Lolen at saka yung tatay niya, Opo. pag nagre-negotiate na ng kontrata, can they be with a lawyer? Yes, actually, you can be with the lawyer already at this point Okay. to renegotiate Okay the po. terms, di ba? Kung meron kayong kaibigan Yes abogado po. who's willing to help you, gratis. Kasi not worth it to pay a lawyer kung ganyan kaliit yung Oh, Yes amount, ano. po. Yes po. Diba? Lalo na, attorney, Oh. nakadalawang stroke na yung father ko Okay, nung pumunta nga. dito. Pinipilit niyang isama sa bangko. Sabi Oo ko, naman. ano yun? siya? Wag na. Opo. Wag na, Lolan. Let the chips fall as they may, ang tingin ko dyan. Kasi nga, Yes po. kung ganyan, Opo. hayaan nyo silang magkaso siya ng 20. Sino magkakaso for 20,000? No one. Oo. Yes Is po. small Yes claims, po. isa small claims lang kayo niyan, at pag nag-small claims yan, pwede kayo mag-negotiate ng tamang para ma-settle na matapos na. At ang small Yes claims wala po, abogadong attorney. kailangan. Okay po. At least po nakahinga po ako, attorney, kasi alam mo na may mga sabi-sabi baka. Siyempre po, 68 years old na si father. Wah. Ali mo bigay, ah. Awapin po. Wapin. Wapin, oo. Thank you very much, Kapampangan yun. Kasi attorney. kaalam ako, naintindihan ko siya, wapin. Wapin. Okay. Alike po, bibye. Ay, hindi na naintindihan yun. Hindi ko po ibibigay. Alike po, Ali ko bibye. bibigay is bigay. Ali is hindi. Okay po. Ali is Yes po. hindi. Ayan na. Ang wa is oo. Opo. Sabi pa nila, wow. Wo. Oo. Oh, wow. Tsaka ne. Lahat ng mga kapampangan pag salita mo yan, ne. Alam mo na kapampangan. Ne. Kunan me. Ay, Kaya, bye-bye, ne. Nolen. No, tinan mo, masaya. Opo. Buti na lang masayahin ka kahit na ano. Protektahin mo yung Opo, tatay mo, opo. senior na yan. Opo. Okay. Okay, thank you very much, attorney. Hi, thank you po. God bless Okay. po. Okay. Ngayon, meron naman tayong sender, si Anita, 38 years old, buhat sa Taguig. Hello? My neighbor built a fence partially on my property. We tried talking, but they refused to move it. I don't want a huge conflict, but I also want to protect what's mine.
Can I do something legally without going straight to court? Okay. Yes, actually. Ito ang tawag dito, encroachment. Encroachment, di ba? So, yung neighbor niya, nag-build ng fence, lumampas doon sa talagang ano. So, ang una mong gagawin dyan is, lumampas ba talaga? Di ba? Una. So, magpa-survey muna kayo siguro, no? That is one of the first things you can do. Hindi pa kailangan ng legal doon. Kung mag-agree kayong nung neighbor nyo na ayaw nilang i-move. O sige, pa-survey tayo. Tignan muna natin kung talagang na nag-ano ka, na lumampas ka. Kung talagang lumampas siya, okay, first is we have to determine if your neighbor is a builder in good faith or a builder in bad faith. Meaning, alam niyang lampas siya, pero Tinuloy pa rin niya. tinuloy pa rin niya. Or, hindi niya alam na lampas siya, akala niya property niya yon. So, kasi that's one of the things na magiging controlling kung ano ang mga options mo eh. Kung ang builder siya in good faith, then yung ang mangyayari diyan is that pwedeng niyang bilhin na lang yung kung papayag ka, Oo. bilhin na lang yung Naokupahan. yung kapiranggot na yon. Or kung hindi you have the option to acquire na lang yung fence niya for Oo. yourself, di ba? Pero kung builder in bad faith yan, wala siyang option, ikaw yun. Pwede mong patibag yung fence na yon. So, first, without going to court, first determine, magpa-survey kayo kung geodetic engineer yan, di ba? Kasi may mga muhon niyang mga yan. Yes. So, pag ganyan, tignan nyo muna. Ngayon, from there, you will know your rights. Ngayon, pag ganon, kung magkakasundo naman kayo, kasi kapitbahay mo, huwag nga Oo muna kayo naman, magkasuhan oo. muna, di ba? Parang, kung ganyan, kung willing ka naman ibenta sa kanya yung kung lumampas nga siya, kung maliit lang naman yon, ialok mo sa kanya para bilhin niya. Kung hindi, sa'yo na lang yun. Di ba? Magbakod ka na rin kung Yeah. ano yung tama. At the same time, habang pinag-uusapan nyo ito, wag munang hostile, no? Oo, Wag kasi muna, kapitbahay kapitbahay eh. Oo, yun nga, naintindihan ko rin kung bakit ayaw niya munang pumunta sa korte. Oo. So, daanin niyo nga muna sa magandang usapan. Yes. So, the best way is, before you said it's partially on your property, ayaw nilang mag-move. Siguro sabihin nila, hindi, sa amin yan eh. Oo. Malamang ganun. So, first to settle that, mag-agree kayo, find a neutral geodetic engineer who can do a survey para lang from there you can determine sa inyong magkapitbahay kung papaano. I'm sure yung kapitbahay mo ayaw rin ng away kasi imagine mo para sa kapiranggot na yun. Tapos hindi mo naman kung Oo, tas- kakapiranggot lang yun, I suppose, Oo nga, hindi ka pwede at habang magpara. buhay kayong magkakaasaran. Hindi ka naman pwede magparada ng kotse doon sa kakapiranggot na kasi yun. nga, you diba? know? Kunyari, konting lampas lang naman. Oo. So, pag-usapan nyo na lang. Good luck. Diba? Okay, sender. Gikan ni sa Kuan sa Cebu, Okay, yan. in May 30. Ingon niya, Ah. my employee forged signatures Oh. to get a loan under our business name. What's the legal recourse and penalties? Ay, ang dami naman. Ang dami niyan. Una, falsification yan of private document. It's a crime under the revised penal code. So, yun ang pinakamabigat na haharapin niya. So, kung ako sa inyo, what's your legal recourse? Get a lawyer, kasuhan niyo yung employee. I suppose you fired that employee already. 'Di ba? So, ang legal recourse niyan, magkaso kayo para, actually, for this one, yes. 'Di ba? Yeah, oo. I think it's Article 171 or 172 of the Revised Penal Code, falsification of private documents. Yeah, at kailangan kasi maturuan na ng leksyon yung employee na yan dahil And it's a precedent to other employees na hindi pinapatawad yes, yung ganyan. Yeah. Kasi lumipat man ang trabaho Ayan, yan. tama. Ayan, falsification. Revised Penal Code, diba? The offender, any person, must be a private document, so it's loan, private, and then committing an act of falsification, so counterfeiting signatures, exactly. And it caused damage to the corporation. Kasi syempre, nag-falsify, di ba? Parang nagkaroon ng utang tuloy. Tapos siya yung, may utang yung korporasyon, pero siya yung kumuha ng proceeds. Ganun Pasok na na nga pasok siya mangyayari dyan. dyan. So, siya yung makakasuhan ngayon. So, pumunta na kayo, kumuha kayong abogado at magkaso na kayo.
Okay. Question number 3. Bait namin ngayon eh. Sunod-sunod kami magtanong. Oo nga. Oo nga. Buhat naman sa Abay tayo na tayo kwentuhan. lupain ni Vico Soto. Ay. Si Eileen, 27 years old. Hello po, may mga katrabaho ako na palagi akong sinusundan kahit break o uwian at tila nagtitipon ng impormasyon tungkol sa akin para pag-usapan sa opisina. Why? Sinumbong ko na ito sa kumpanya pero walang aksyon dahil kulang daw sa ebidensya. At mas lalo pang lumalala ang panghaharas. Nababahala na po ako sa aking safety, syempre, Oo, no. at mental well-being. Ano po ang legal na hakbang na maaari kong gawin laban sa ganitong sitwasyon? Babae ba siya? Oh, Eileen Eileen, eh. oo nga. Okay, sige. Actually, meron tayong mga batas, Safe Spaces Act. Parang feeling ko pasok to sa Safe Spaces Act. Ang Safe Spaces Act actually will cover any gender-based harassment. Hindi naman kailangan, hindi kailangan sexual in nature eh. Yeah. Basta Stalking lang, just the act oh, of stalking. just stalking eh. Kasi we have to disabuse our mind na just because you say gender-based na it's sexual in nature. Diba? Pero ang gender-based is not because it's sexual in nature. It's just because babae siya. Diba? So, diba, gawin nila yan sa lalaki. Na nakulitin ka, sinusundan ka kahit break or uwian. Diba? Para pagchismisan ka. I don't think that it's easier kasi to do that for a young woman like her. So so if you can bring up the Safe Spaces Act na it included dan yung work environment, even school, At saka ang sabi- public spaces, even yung catcalling, yung mga, uy, ganda mo ah. Sabi nga ni Eileen, Oh. hindi lang during break time, sinusundan pa raw siya sa pag-uwi. Yeah, so it's public spaces in work, everything. So, ayan, unwanted advances, regardless of gender, di ba? Sex. And parang it covers everything. Stalking actually yan eh. That one, stalking ang kasama dyan. Pwede yan. So, it is a criminal act actually on the Safe Space Act. Pero, kung first offense, second offense, depende sa penalties yan. So, Pero ang sabi nga ni Eileen, palagi raw eh. palagi. So, kung hindi ka actually, pwede mo parang, kung gusto mo, kung ikaw, Eileen, kung kaya lang, kung wala ka namang ibang options, kung lumipat ka na kaya ng trabaho, kasi katrabaho mo eh. Yeah. 'Di ba? Pero ang nakakainis ka naman isipin na Bakit dahil siya dyan, nga bakit alis, siya nga oo. alis, 'di ba? For that, 'di ba? So lumaban ka. Ang gawin mo, pa-blatter mo na 'yan kasi meron namang Safe Space Act. Para matuto sila kasi mukhang hindi sila ang HR mo hindi ganun kagaling Yes. na hindi niya alam yung Safe Spaces Act. Makakatulong ba, attorney, kung halimbawa sa panahong ito ng cellphone, bigla akong umikot at kunan ko yung sumusunod sa Oo, akin? makakatulong yun. Sabihin mo lang na, i-record ko kayo, tumigil kayo. Kung hindi, i-record kayo. At least yun, alam nila na ma-record sila. Make sure you say that, Eileen. Baka tumigil sila sa yung ano. Nagtataka ako, bakit naman kaya? Diba? May katrabaho ako na palagi ako, malamang, May mga katrabaho eh. may mga katrabaho ko na palagi ako kahit break or uwian. Without her saying kung ano man yung dahilan. Yeah. Ano. Pero still, I can understand it's disturbing. It's very Oo. uncomfortable. Yeah, oo. So, ipablatter mo na yan under the Safe Spaces Act at paalam sa kanila na gano'n. Tapos, kung gusto, para lang matuto sila, let's see if they will stop, di ba? In the meantime, stand your ground there and for practical purposes, do that at the same time if there are other options for you for other work. Yeah. Go ahead, do it. Pero I hate saying those advice kasi parang nakakainis, 'di ba? Oh. 'Di ba? Kaya nga may safe space para hindi ka mapipilitang gawin 'yun eh. Although Diba? ngayon, in some offices, a good number of offices, because nga of the presyo Actually, ng gasolina, Pwede mong ireklamo. Work from home. Actually, pwede mong ireklamo kung ang yung HR ay hindi sa DOLE if they're not Yeah, enforcing pwede. kasi under the Safe Spaces Act actually and in anti-sexual harassment also, offices are required to Protect their employees. and have due process and Yes. have some protocols for these kinds of things. And if they don't, then they can be subjected to penalties under the DOLE or under kung ano mang agency meron sila because they are required to do so.
pwede mo reklamo yung kumpanya mo kung hindi ka nila pinapansin. Parang ano parang minamaliit nila yung iyong being uncomfortable. They have a duty to do so. So it's not just the one who is following you around, but also your company who is liable, who's not, 'di ba, hindi siniseryoso yung problema mo. 'Di ba? Kawawa naman to si Eileen. Ako kayo ng ganun. Ay, naku, oo, grabe. Ng ganun, nakakainis. 'Di ba, kakatapos pa lang naman ng Women's Month, tapos yan ang maririnig Eh, natin. pagkatapos, di ba, may mga suntay-suntay ka na nga dyan at mga... Ay, oo. Tapos susunod-sunod pa. Ganyan. Naku, wag. Nakung madaming ganon. Ay, oo. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit nila maintindihan na nakakainis yung sinabi nila. Di ba, na parang mali yung... Sina-justify pa nila hanggang ngayon. Kasi ako, ano naman ako Gen X ako, na hindi naman ako ganun kabataan. Pero, di ba, hindi naman, kasi yun ang justification na sinasabi na sa mga henerasyon ko na yung joke lang yan. Pero, merong line na you cross di ba? Di ba, the joke is only funny with the other one laughs. Di ba? But if it's not, parang why, di ba? At saka iba na ngayon ang panahon ngayon, ba? Move on. Di ba, umayon ka sa panahon Lalo na ngayon. if you come up with a statement like, bakit ikaw, nagpipicture ka ng sexy, ibig sabihin, Why it's gusto mo rin- never the fault of the Hindi, at Nakakainis saka yung it ganun. also gives other people the idea na pwede ko siyang i-harass kasi sexy ang suot niya. Merong latest yung narinig ko yung sa isang Grab driver na Yeah. oo, isa rin yun, oo, na parang ni-record pa yung without her consent and said lewd things about her. So yun rin, Safe Spaces Act rin yun. Yes. Tsaka not only that, yung recording without consent. Diba? So, yung mga ganung bagay ba na huwag natin i-justify ang mga ganung mga behavior At by saka, your yeah. generation. Hindi naman tama yun. Kaya sa mga kapwa namin babae, ang maipapayo ko lang, ng baby boomer na ito, maipapangako ko lang, I take advantage of what's available on Google. Find out the laws that can protect you Yes, oo. para malaman mo kung saan ka tatayo at alam mo kung hanggang saan ka pwedeng lumaban. O kasi lalo na ngayon, nung tayo nung panahon na boomers and Gen X, tayo magkasunod no? Wala pang internet nung panahon na yun. Oo. So parang, hindi pa alam parang our interactions are all really very personal, one-on-one, private, ganyan. But now, ibang animal na talaga ang mundo ngayon. So, kailangan rin natin umayon on the standards that will be imposed on us in civil society. Yes. Di ba? Civil society. Kaya kung mapapansin mo, Attorney PG, yung mga batang aktivista during my time, no, mahilig kami, we would move medyo masculine, mannish. Damit namin lagi kami nakapantalon kasi may mga times na, well, pag nag-UG ka noon, matutulog ka sa bahay. UG, ang ibig sabihin nun, underground. Kaya Sa mga kailangan, napoprotektahan mo yung sarili mo. But in this day and age nga, you don't have to do that lalong-lalo na kung the one who came up with offensive statements, Is a lawmaker. congressman diba? naman. We should impose higher standards on ourselves. Parang, yun ang lagi ko iniisip na parang, nung panahon namin, hindi, ibig sabihin na nung panahon nyo, ginagawa nyo na yun ng higher standards. Exactly. Di ba? Parang we have to have higher standards. We're in this, to improve, not to denigrate ourselves to a lower standards. At sa aming sinabi po na yun, bago po kami masermonan ng aming direktor. Ayun na nga, ayun, parang sa lahat po ng mga nag-text, nag-comment at nagpadala ng message sa Facebook, aming Facebook page, sige lang kayo. Dahil yung mga message po ninyo, iniipon po namin yan para gawa ng paraan na mapag-usapan dito sa show. Ako po si Beth Ortesa, ang palaban noon na babae at hanggang ngayon. palaban pa rin. Sa usawera ng bayan, nagpapaalam at nagpapasalamat dahil sinamahan nyo kami. Yes. At ako po ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Thank you and good night.